may bakod, hindi pwede pumasok. Attorney Tampo, dito na naman tayo. Sa Nanlian Garden ang tawag nila dito. Dito sa taas. Pero hindi tayo travel vlog Ang pag-uusapan natin dito yung mga kaso-kaso ninyo, yung proseso, Sasagutin natin tong tanong ni ate. Pero ang sabi niya garden, tapos kita nyo may highway na rito. Highway niya. Sabi niya, attorney, uusad ba ang kaso kahit na walang witness o walang ebidensya si complainant? Ayan, tingnan nyo, highway na yan. Ang luwag, di ba? Walang traffic. Okay, si ma'am, tatawid siya, pumindot siya dito. Yan, dyan. May balik tayo sa garden. Uusad talaga yung kaso. Pag nag-file ng complaint ang isang complainant, kung nagreklamo ka, dinimanda mo yung girlfriend mo, si Morena, ng kunyari panghihipo, pamboboso. Attorney, wala akong ibang ebidensya, wala akong dokumento. Uusad ba yung kaso? Uusad in a sense na tutuloy tayo sa trial. Lalo na pag sinampal ni fiskal yan. Kasi gaya nga nung sinabi natin nung sa vlog natin na ebidensya ba ang akusado, same din sa complainant. Opposite lang to nung vlog natin na ebidensya ba ang akusado. Kasi tanong niya, uusad ba yung case kung walang ebidensya, walang witness si complainant? Di ba sabi nga natin doon sa vlog natin, si akusado mismo, o sa evidence, yung discussion natin sa evidence, yung akusado or yung complainant mismo ay mga witnesses. Ano ba mga witnesses? Di ba ebidensya yan? Yung testimonial evidence. Klase ng ebidensya ang testimonya ng complainant at ng akusado. So yung tanong natin na uusad ba yung kaso kung walang dokumento, walang witness si complainant? Si complainant mismo ay witness. Ebidensya siya. So uusad talaga yung kaso. Testimonya niya lang naman ang kailangan Halimbawa, ang final mong kaso, panghihipoy, sinabi ko kanina, pamboboso. Hindi naman kailangan ng dokumento dyan May dokumento ko ba na, sige, binobosohan mo ko, lalagay sa dokumento. Hindi kailangan nun. Yung mismong complainant, yung testimonya niya, ebidensya na yun. So uusad yun. Uusad pa rin ang kaso, magta-trial pa rin, magte-testimonya pa rin si complainant. Same din sa ebidensya ba ang akusado? Ebidensya siya. Pareho dito, ang testimonya ni complainant ay ebidensya rin. So uusad. Magta-trial yan, mag-a-arraignment, i-arraign si accused. Pre-trial, magta-trial, uupo muna yung complainant. Ang ebidensya niya, umuusad na yan. Uupo siya Magte-testify siya kung anong ginawa sa kanya. Nakita ko po si Pedro. Patingin-tingin doon sa akin habang naliligo ko. Nasa puno, nakatingin pa sa kung saan-saan. Yung pala, sineselfon, nire-record ako. Nagkukunyari pa doon na kumukuha lang ng mga prutas, sa mga bunga. Pero ako'y pinapanood habang naliligo ako at Your Honor. Ebidensya na yung testimonial evidence. So umuusad yung kaso. Tapos didepensa ngayon si ex-jowa mo si Pedro. Sabi niya, hindi kita binubuso, malabo mata ko. Ganun din. Umusad yung kaso kasi pareho kayong nagtestigo di ba? Attorney, mako-convict ba? Pwede bang makonvict si accused? Depende sa kaso. Paano kung ang final mong complaint ay nangangailangan ng dokumento? BP22, esta-estapa, kailangan mo ng mga dokumento, libel, paninirang puri, kailangan mo ng ibang testigo bukod sa'yo. Paano kung wala kang testigo? Yan, dyan tayo magkakalang. Uusad pa rin, pero ang tanong is, mako-convict ba? Enough ba yun? Yun ang tanong. Enough ba yung ebidensya ko para makonvict yung akusado? Pero kung ang tanong mo is, uusad ba? Uusad dyan. Regardless kung anong case ang i-file mo, uusad ang kaso. It's just a matter of kung enough ba yung ebidensya mo, enough ba yung testimonya mo lang para mapatunayan mong no video. Okay. Bawal mag-video dito kasi sacred place. Mapatunayan mong guilty yung akusado. Kasi kung ikaw ang complainant, nasa iyo ang burden of proof para patunayan na guilty yung dinidemanda mo. Uusad ang kaso. Okay, attorney, wala ako ibang ebidensya Ako lang, testimonya ko lang na hinipuan ako, na binusuhan ako. Uusad yan, huwag kang mag-alala.
Ang tanong lang is, sapat ba yun? Attorney, inista pa ako eh. Kinuhanan ako ng malaking pera, attorney, niloko ko. Iniskam ako, attorney. O yan, mga ganyan. Enough ba yan yung testimonya mo lang? Doon tayo magkakaalaman. Pero kung usapang usad, ha? Uusad. Matatapos pa yan, aabot pa kayo ng promulgation yan. Unless, mag-file yung akusado ng, demurrer to evidence. Kasi once napailan ka ng demurrer to evidence at nakita ni judge na, ay nako, kulang ang ebidensya mo, hindi sapat para makonvict. Hindi na kayo umusad ang kaso pero hindi na kayo umabot ng promulgation. Kasi dismiss agad pag na-grant ang demurrer to evidence. Okay? Ganun ang mangyayari nun. Pero at least, di ba? Umusad. Yun nga lang, napunta sa kangkungan. Ang kaso mo, di ba? Ang narito, di ba? Ito naman lugar na to, madali lang itong puntahan pag nandito ka sa Hong Kong. Taxi lang. Kasi pag train, maraming lipat. Galing sa hotel namin. Pero hindi ko na, diskarte nyo na yan kung pupunta kayo dito. Pero maganda rito, tsaka malamig. Kahit natirik yung araw, malamig ang hangin. I hope nasagot ko yung tanong ni ate. At saka at least may natutunan kayo sa discussion natin ngayon na whether kung ano pang ebidensyang meron ka, kung isinampa na ng piskalya yung kaso sa korte, uusad ba yan? Oo, uusad yan. Kasi ikaw mismong complainant ay ebidensya, testimonial evidence. Okay? So, maraming pong salamat sa pakikinig, ha. God bless. Ciao!